May tanong sa akin, Sir, natanggap po ako ng text sa kanila, ito po message nila. Dapat po ba ako pumunta? Magandang hapon, sa barangay hall po ito. Pwede po ba kayo sumadya dito saglit? Hinihingan po kami ng inutangan mo na lending ng Certificate of File Action. Wait ka namin dito ni Kap. Sekretary ito ng barangay. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin, alamin natin kung may katotohanan po ba na ang barangay secretary po ay magpapadala sa inyo ng SMS para lamang po ipaalam na yung inutangan nyo daw po na OLA ay nanghihingi ng certificate to file action. Okay? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa atin pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyong mensahe. Okay. So sabi niyo nga, may natanggap kayong mensahe, tapos tinatanong niyo kung dapat niyo bang puntahan. Ito po yung laman. So sa barangay hall daw po galing, tapos tinatanong kung po pwedeng sumadya saglit kasi nanghihingi daw po yung inutangan na lending ng Certificate of File Action. So, mali pa. Okay? Mali pa yung, hindi ho yan Certificate of File Action. Certificate to File Action. Okay, mamaya explain mo natin yan, no? Tapos, wait ka namin dito ni Kap. Secretary ito ng barangay. Okay, sige. Bago ho natin tuluyan sagutin. Okay, ito lang ho, Ulitin ko po muli, no? Napakaliwanag po. Sa Supreme Court Administrative Memorandum Circular 14-93 na pagka po juridical entity, meaning organisasyon po, hindi na ho sila tatangkilikin or papansinin sa barangay. Kasi po, ang mga juridical entity or organisasyon po ay may kakayanan pong magdemanda yan. May pondo yan Okay, ang dinidinig na lamang po sa barangay is yung mga individual na may sigalot na dapat nakatira po sa isang city or isang municipality. So, yun na lang po yung mga sigalot na kumbaga dinidinig po sa barangay. Tsaka bakit kailangan po yung barangay secretary ang mag-message sa inyo? Hindi ho ganyan yan. Sige, patulan natin. Pagka po merong sa inyo nag-complain sa barangay, okay, makakatanggap po kayo ng summon. Okay, ito po, formal na dinadala sa inyo. Sulat po ito. Hindi ganyan SMS. Diba? Tsaka hindi kayo papupuntahin saglit. Diba? Tsaka hindi ho hinihingi ang certificate to file action hindi po certificate of file action. Nakita nyo? Maling-mali. Ito hong ginagawa sa inyo is panggigipit at pananakot. Dahil alam po nila, na kalimitan po sa mga kababayan po natin, wala naman ho talagang alam sa batas. Aminin na ho natin. Maski man ho ako, hindi naman ho ako ganun ka-well-versed sa batas. Yung mga natututunan ko lang po pag sumasama tayo dun sa mga abogado po nating mga kaibigan, tsaka dun sa company lawyer namin, pag nagpa-file po kami ng small claims case sa small claims court. So, natututo po tayo kahit papano. Ito po yung sineshare ko sa inyo. Kaya po, there's no such thing. Itong mga juridical entity na to na manghingi pa ng certificate to file action para makapaghabla, hindi na po. Juridical entity nga po So, ibig sabihin, may kakayanan silang maghabla. Kaya lang, bago sila makapaghabla, dadaan ho sa proseso yan. Kasi itong ginagawa sa inyo is pangharas po yan, panggigipit, pananakot. O, ito lamang po kamakailan po, 'di ba, naglabas po ng notice ang SEC na yung isa pong OLA pinatawan po ng 1 million na fine. Okay. Doon kasi sa kaso niya na 3 counts po ito, 3 counts po nung paglabag sa MCC sa Memorandum Circular 18
series of 2019 or mas kilala po sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. So, maliwanag po kasi doon sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices na bawal mangharas, bawal mangmalangya. Ayan po, bawal din yung nagpapanggap. Yan, pagpapanggap yan eh. Nakita nyo, nagpapanggap po sila na si barangay daw ng sekretary. Nakita nyo? So, yun? Isa yun sa mga hindi dapat nila ginagawa. Nakita nyo, patuloy na ginagawa. Nakita nyo, pinatawan ng 1 million pesos. Actually, kung para sa akin yan, pagka yung ganyan na na lumabag sa tapos 3 counts pa, dapat yan, revoke yan. For me, ako po, sa akin yan, syempre, sila nakakaalam yan, so, wala ho akong, kumbaga, kung yun po ang desisyon nila, masaya na ho ako doon. At least, na nakapag-fine po ng 1 million pesos. Pero ganun pa man, definitely yan, manghaharas pa rin yan. Matitigas ang ulo niyang mga yan eh. Di po ba? Kaya ito sasabihin ko sa inyo. Pagka nakatanggap kayo ng mga ganyan, isang tabi nyo lang. Di po ba? Kasi may mga memorandums naman po eh. No? Yan pong memorandum na yan, nasa po yan? Nasa website po ni SEC. Ngayon, kung gusto nyo rin pong mabasa yan, punta lamang po kayo sa description box ng aking pong YouTube channel. I-click nyo po yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Didiretso po kayo nandun. Mababasa nyo po doon kung ano po yung mga bawal. Nandun po nakalista yung mga bawal. At may mga fines naman po doon. Okay? So, tama naman ho yung naging fine, 1 million. Kaya lang 3 counts eh. No? Kung ako talaga tatanungin, i-revoke ko yan. Kasi yan pong harassment, ang naidudulot po niyan sa isipan, kakaiba. No? Masyadong mabigat. No? Yung pong anxiety tsaka depression, hindi ho basta-basta yan eh. Hindi nga ho agad-agad gumagaling. Actually, yung iba hindi gumagaling talaga diyan. Di po ba? Kaya nga isa sa mga sa mga gusto ko sanang i-propose po sa ating mga sangay ng gobyerno, is magkaroon din po ng facility na mapupuntahan po nung mga naharas. Kasi may mga may mga nadidepress po, di po ba? Meron po mga nagkakaroon ng anxiety. So dapat matulungan din 'yun eh. Hindi lang yung mapasara yan, yung ma-penalize sila, di ba? Hindi yung mapakulong lang. Di ba? Dapat yan, pati po yung mga naapektuhan, yung mga biktima, maggamot naman. Di ba? Kasi hindi ho basta-basta ho ang psychiatrist po ang kailangan diyan. Napakamahal ho ng bayad po sa psychiatrist. May gamot pa. Alam ko ho yan dahil nga ho dun sa aking anak. So, hindi ho ganun-ganun lang eh. So, kung ako tatanungin, ipopropose ko po sa ating mga sangay ng gobyerno na maglagay po ng facility for that. Na yung mga naabuso, itong mga bugo katabusadong online lending apps na to na nakakaramdam o nakakadanas po ng anxiety at depression, matulungan naman. Magkaroon po ng facility for that or program for that. Kasi masyado mabigat yung magagastos eh. Hindi ho basta-basta. Kasi alam nyo, kung malalaman nyo lang po kung paano mangharas at mangwalang niya itong mga to, ay naku po, hindi nyo ho makakain. Totoo po yan. Kaya kung ako ho talaga masusunod, bukod po na ipe-penalize yan, i-revoke, magkakaroon ng cease and desist, papakulong at kakasuhan, dapat po matulungan din po yung mga nabiktima nating mga kababayan ng harassment itong mga bugo katabusadong online lending apps na to para po makarecover. Di po ba? Kasi hindi ho ganun kadali yung idinudulot po ng harassment eh. Hindi ho ganun kadali. Ngayon, dun po sa nagpadala po ng mensahe, tinatanong nyo kung dapat bang pumunta, ba't di nyo kailangan puntahan? Kasi nga may memorandum po ang dyan eh. Yung 14-93 na pagka juridical entity or kumpanya or organisasyon, hindi na ho sila tinatangkilik sa barangay. Nagpapanggap lamang po yan. Okay? Yan? Kumbaga, hinaharas kayo. Ginugulo isipan ninyo. Huwag ho kayong papayag na may ibang tao na kumontrol po ng inyong isipan. Kasi masisira diskarte nyo eh. Di po ba? Kaya ang payo ko sa inyo is, isang tabi nyo siya. Pero,
simultaneously, no, naghahanap buhay ho kayo. Kumbaga naka-focus kayo dun sa trabaho ninyo nang mai-provide po ninyo yung pangangailangan ng inyong mga mahal sa buhay. Tsaka yung pangangailangan nyo din, di ba? At bukod dun, makakapagtabi kayo unti-unti para mabayaran nyo po itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. At pinaka-importante po, i-complain ninyo. Nandyan naman po ang SEC, ang NPC, ang PNP, NBI, tsaka po ang PAOK. Okay, sa Pasay po, mayroon pong one-stop shop doon. Ibig sabihin po, lahat po ng sangay ng gobyerno na nabanggit ko, nandoon po, dalhin nyo lamang yung inyong mga ebidensya. No, para po pag nagpunta kayo doon, ay dire-diretso na po. Hindi na ho kayo kumbaga pabalik-balik pa kasi kailangan ho talaga nating paglaanan ng panahon. Okay? Sa Metro Manila, wala tayong problema dahil nandiyan po sa Pasay, mayroon. Hindi ko lang ho alam, nagre-research po ako kung paano ang complaint sa probinsya. Wala pa ho akong makita. Kaya ho, siguro paglalaanan ko rin ho ng panahon kung paano sa ibang lugar. Kasi mas marami ho kasing mga nabibiktima itong mga bugo katabusadong online lending apps na to ng mga taga-probinsya po. Hayaan nyo po, gagawin ko ng paraan kung paano ho malalaman kung paano tayo makakapag-complain sa probinsya. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.